Once na mag-invest ka ng $100, pwede kang kumita ng $300 sa loob ng isang taon at $700 naman sa loob ng 2 taon. Ang profit mo monthly dito ay $28 sa pamagitan ng Bitcoin mining. Ang tanong, totoo ba ito? Legit ba ito? Pag-usapan natin yan. Para sa mga wala pang idea about dito sa Unimine Pool, ito ay isang cloud mining platform na nagpo-provide ng access sa real market infrastructure sa pamamagitan ng simple at transparent na system. Ngayon, masasabi bang legit na cloud mining ang Unimine Pool? Maganda bang mag-invest dito? Ang sagot po ay hindi. Hindi ko ito maituturing na legit na cloud mining. Ang Unimine Pool ay nakikita kong isang Ponzi scheme na nakatago sa cloud mining services. Ibig sabihin, ito ay isang fake na cloud mining. Ngayon, bakit ko nasabi na ito ay fake na cloud mining at isang Ponzi scheme? Sa cloud mining kasi, meron tayong tinitingnan para masabi na legit. Una, kung ano yung ino-offer. Pangalawa, kung paano kumita. At yung pangatlo ay connection sa blockchain. Unahin natin, ano ba yung ino-offer ng Unimine Pool? Sa legit na cloud mining services kasi, may 3 produkto na ino-offer. Una ay ang hash rate rental. Ano yung binibili mo dito? Magre-renta ka ng specific na equipment na mayroong katumbas na hash rate at re-rentahan mo yan sa specific na araw. Example, 4 hours, 1 day, 80 days, 180 days. At tumataas ang pricing depende sa hash rate na kukunin mo at kung gaano katagal mong irerentahan ito. The more kasi na mas mataas ang hash rate at mas mahabang araw mo ito gagamitin, mas malaki ang posibilidad na makapagmina ng Bitcoin ang equipment. Example ng hash rate rental ay yung Ant Pool. Na magre-renta ka ng equipment kung gaano kataas ang hash rate at iraran mo ito sa kung gaano katagal na araw na gusto mo. Pangalawa ay computing power sharing. Ito naman na isang uri ng cloud mining na bibili ka ng contract o plan. Example, 10 terahash sa loob ng 4 hours o 1 day o pwedeng isang buwan. Ang pagkakaiba ng computing power sharing sa hash rate rental, sa hash rate rental kasi, ikaw ang uupa sa particular na bilis ng pagmina. Okay? Ibig sabihin, uupahan mo yung equipment na merong katumbas na hash rate. Sa computing power sharing naman ay nakikihati ka lang sa total power ng company. Example dito ay yung NiceHash. Pangatlo ay yung energy at service fee. Ito kasi yung pinaka-importanting ino-offer ng isang cloud mining, ang operational management. Company na bahala sa space, sa kuryente, sa equipment, at sa technician, basta babayaran mo yung service fee nila. Magbabayad ka sa hash rate at sa service fee. Same lang din ito sa ino-offer ng Ant Pool. Ngayon, ang tanong, base dito sa 3 pangunahing ino-offer ng isang legit na cloud mining, wala ni kahit isa dito ang ino-offer ng Unimine Pool. Bakit? Bagsak ang Unimine Pool sa hash rate rental kasi ang ino-offer sa'yo ng Unimine Pool ay hindi lakas ng makina, kundi fixed dollar return. Bakit red flag? Sa totoong mining kasi hindi mo pwedeng sabihin na yung $100 ay magiging $0.95 araw-araw. O hindi mo pwedeng sabihin na ganyan pa rin makukuha mo sa susunod na buwan o sa susunod na taon dahil sa 20 terahash per second ay hindi makakapagmina yan ng fix. Nagbabago-bago ang pagmimina dyan o ang nakukuha. Ito kasing offer ng Unimine Pool ay sign na hindi totoong mining ang pinagkukunan ng pera o ang kita ng mga member, kundi sa internal computing lang para makaakit ng mga investor. Sa madaling salita, itong nakikita mo ay too good to be true, ibig sabihin, hindi totoo. Hindi rin pwedeng sabihin na computing power sharing kasi dito sa PDF file nila nakalagay na private mining pool. Ang private pool ay paboritong gamitin yan na palusot ng mga scammer. Bakit? Dahil kapag private pool, wala silang obligasyon na ipakita ang kanilang hash rate sa publiko na connected sa blockchain. Sa madaling salita, manalo matalo, magmina man o hindi, sila lang ang nakakaalam nun. Red flag yan sa isang platform na nag-o-offer ng cloud mining kasi walang transparency. Kung wala kasing external verification o public pool na connected sa blockchain, ang hash rate na nakikita mo dyan sa dashboard ay visual effect lang. Kumbaga, gawa-gawa lang ng mga programmer. Hindi rin masasabing energy at service fees kasi kung titingnan mo dito, estimated daily profit lang ang nakalagay, walang bawas sa kuryente at service fee.
Bakit red flag? Kasi walang libreng kuryente, lalo na sa mining. Kung ang platform ay hindi naniningil ng maintenance fee, ibig sabihin, hindi nila iniisip ang gasto sa operasyon. Ang bukod tanging kumpanya na walang operating cost ay kumpanyang walang totoong equipment, especially sa mining. So base sa ino-offer ng Unimine Pool, bagsak na ito para matawag na legit na cloud mining. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano kumita dito, bakit nasabi na ang Unimine Pool ay isang Ponzi scheme at fake na cloud mining. Sa totoo at legit na cloud mining, walang kasiguraduhan ng kita at hindi fix ang kita araw-araw. Bakit? Dahil ang Bitcoin network ay mayroong self-correcting mechanism. Anong ibig sabihin nito? Na bawat linggo na nakakapagbuo ng 2016 blocks, tinitingnan ng network kung gaano karaming miners sa buong mundo. Kapag dumadami ang miners at lumalakas ang equipment, automatic pinapahirapan ng network ang pagmimina. Bakit? Para mapanatili na ang bawat blocks ay nabubuo sa bawat 10 segundo lang. Maliban doon, nandiyan na rin yung Bitcoin price volatility. Bawat pagbaba ng price ng Bitcoin, bumababa rin ang kita ng bawat miner. Dagdag pa natin dyan yung maintenance at electricity cost. Ngayon, anong kinalaman nito? Kasi dito sa Unimine Pool, walang pake sa self-correcting mechanism ng Bitcoin network. Walang pake sa Bitcoin price volatility. Walang pakialam sa maintenance at electricity cost. Bakit? Kasi kung titingnan mo dito, fix ang kita hanggang 2 years. Kung kikita ka ng 0.8% hanggang 1% araw-araw na hindi nagbabago sa loob ng isang buwan at taon, isang malaking red flag yan sa isang cloud mining services. Kung ganito kadaling magmina ng Bitcoin, bakit may mga nababankrupt na mga miner? Bakit may mga nagsarang Bitcoin miner nung bumaba ang price ng Bitcoin? Bakit may mga miner na lumipat sa AI? Kung ganito kadaling kumita sa Bitcoin mining, bakit pa kailangan magparenta ng mga data center equipment? Kung ganito kalaki yung kita, bakit kumukuha pa ng mga investment ang Unimine Pool? Isipin mo nang mabuti. Kasi kung ganito kadali at kalaki ang kita, hindi na nila kailangan humingi ng investment sa mga tao. Kasi kaya nilang gawing times 10 yung kita nila. 100% pa yung kita na makukuha nila. Ibig sabihin, too good to be true ang cloud mining services ng Unimine Pool. Isa pang red flag dito ay yung MLM system ng Unimine Pool. Kung makikita mo dito, hanggang 10th level ng indirect referral ang pwede mong kitain once na mag-invite ka. Pero nakadepende ito sa dami o laki ng naipasok na pera ng referral mo. Kapag ang kabuuang pera na naipasok ng referral mo ay $5,000, tataas ang level mo at kikita ka na hanggang 3rd generation ng indirect referral mo. Ngayon, bakit ito red flag? Kasi dito nang gagaling ang binabayad sa bawat isa. Tawag dito ay pyramid scheme na hindi nawawala sa isang Ponzi scheme activity. Ang referral commission sa isang legit na cloud mining katulad ng NiceHash o Bitdeer o Binance ay galing sa porsyento mula sa service fee. Katulad dito sa NiceHash, galing sa mining fees. Kasi yung mining fees, profit na po yan ng company. Plus, walang multi-tier. Isang level lang yan. Direct referral lang. Dito kasi sa Unimine Pool, galing sa investment ng recruit mo. At pwede rin kumita hanggang 10th level. Kumbaga, ginagamit yung principal o puhunan ng referral pambayad sa komisyon ng mga nauna na nag-invest. Maliban sa referral system na ito, ang profit ay galing lang sa deposit ng bagong recruit at hindi galing sa mining. Kasi walang mining na nangyayari dito. Ngayon, napag-usapan na natin kung ano yung offer at paano kumita. Pag-usapan naman natin yung connection. Totoo bang nagmimina ang Unimine Pool? Sa legit na cloud mining kasi, kailangan mayroon itong public address at record sa network na kapag mina talaga sila. Pero ang Unimine Pool, walang kahit anong connection na magpapatunay na nakakapagmina talaga sila ng Bitcoin. Yung nakalagay sa PDF nila na private mining pool ay isang palusot lang yan. Bakit? Kasi lahat ng cloud mining services mayroong public address at connection sa blockchain. Example. So lahat ng mga company na nagmimina ng Bitcoin ay pwede mong makita dito sa mempool.space. At lahat ng blocks ay pwede mo rin makita dito. Like for example, yung Binance. So makikita mo yan dito. So mining pool at yung lightning nodes nandyan. Kapag kinilik mo yan, makikita mo yung address. Yung address na yan, copy lang natin, pwede mo naman makita dito sa Blockchain Explorer. Paste natin, makikita mo yan dito. So BTC, BCH, lagay natin BTC. Makikita mo lahat ng transaction. Maliban dyan, makikita mo yung lahat ng blocks na nabuo o namina ng Binance. So makikita mo dito yung reward 3.14 BTC,
Ayan, andito yung mga reward. Andito yung mga blocks at yung mga reward na nakuha nila. Example pa dito, yung Antpool na isa ding cloud mining. Makikita mo rin dito, meron silang address na pwede mo rin i-check dito sa blockchain. Ayan, BTC address. Lahat ng transaction makikita mo dito. Makikita mo rin dito yung reward na nakuha nila, yung hash rate, yung average health. Nandito lahat, yung information. Nandito yung mga blocks. Pwede mong tingnan yung bawat blocks na yan, kapatid. Ayan dito, yung lahat ng information. At pwede mo rin i-check itong hash address para ma-verify mo kung totoo talagang blocks yun. So makikita mo dito, lahat ng information. So maliban sa Antpool, nandito din NiceHash. Ayan, NiceHash. Andito yung lightning nodes nila, mining pool. Click natin NiceHash. Makikita mo yung reward na nakuha nila, 1,720. Andito, lahat ng information, lahat ng blocks na nakuha nila, lahat ng reward na nakuha nila, nandito. At wala ka pong makikitang Unimine pool dito. O Unimine. Wala. Unimine. Wala. Walang Unimine. Wala rin Unimine. Wala ka makikita. So makikita mo dito, all profit generated under the Unimine hash power rental service are derived directly from the actual mining output produced by our operational mining pool. Pero, ang problema, wala naman totoo. Hindi naman totoo. Wala naman silang connection sa blockchain. Walang nabubuong totoong blocks, walang namimina. Kasi hindi naman talaga totoo yung Bitcoin mining na sinasabi nila. Ngayon, napag-usapan natin ang tatlong paraan kung paano masasabi na legit ang cloud mining. At dito, sa Unimine Pool, bagsak na sila sa tatlong ito. Ang Unimine Pool ay nag-o-offer ng Ponzi scheme at walang tunay na equipment, lalo na nagsinungaling na sila sa hardware specification na sinasabing ginagamit nila sa pagmimina. Dito sa website nila, ang Antminer S21 Hydro ay meron pong bilis na 432 terahash per second. Pero sa legit na cloud mining, sinasabi ng official manufacturer mula sa Bitmain na ang S21 Hydro ay bumibilis lang ng 335 terahash per second. Patunay na imbento lang yung hardware specification at patunay na simulation lang o drawing at walang tunay na equipment ang Unimine Pool. Ang kita ng bawat member ng Unimine Pool ay galing lang sa deposit ng bagong recruit. Pinapaikot lang ang pera dito. Yung pinangbabayad sa fake mining at sa recruit ay galing lang sa deposit ng mga bagong recruit. At higit sa lahat, walang connection ang Unimine Pool sa blockchain at hindi talaga nakakapagmina ng Bitcoin. So ang review ko dito sa Unimine Pool, ito ay isang fake na cloud mining at ito ay isang Ponzi scheme na platform na kailangan mong iwasan. Hindi magandang mag-invest dito at higit sa lahat, hindi magandang i-promote ang platform nito. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masabi mo sa platform nito? Comment mo sa baba ng video na to. So dito na natatapos ang topic natin ngayon. Kasamuli, I'm Nilianto. Bye-bye!